Ay magandang gabi mga kaputol. Bitanga nga ho ang aming kinukusi ngayon. Heto nga at maririnig nyo na naman ang aking OA na voice over. Ay pasensya naman sa mga basher ko ay talaga namang nagsusumikap mag-comment ng kung ano-ano. Eto pala yung pinangapaan namin dalawa ni Mister nung time nga ho na nangapa kami. Kasama sila Antiminda at ngani nakahuli nga ho diga sila ng 2 pirasong alimango. Ayun na biyayaan naman kaya nabusog. Nakapagpukaw pansin nga ho pala sa aming 2 mag-asawa yung basher nga ho. At sa katulad nga ho ng nakikita nyo ay pinagtutugma-tugma ko na, naghihiwa na ako din ng papaya. Nakakahiya naman kasi sa kanyang hindi namin kayang pagdikit-dikitin ng aming vlog. Abay pagkagaling naman sigurin mag-voice over. At eto nga, fast forward na nga ho tayo mga kaputol. Kasi kapag hindi ko pinas forward ang anik-anik na yan, ay baka sandamakmak ng oras ang ating full storage ng ating cellphone. Nagahang na nga ay magiging full storage pa. Gagayat-gayatin lang ho natin yan ng manipis, singnipis ng pagmumukha mo. Huy! Habang naggagayat nga ho ako dito ng maninipis na ating papaya na kinuha nga ho ni Mister, ay sabi ko sa kanya ay kumuha nga ho muna siya ng niyog para nga makapag-umpisa na rin kaming maggata. Deadman na lang natin ang basher kay wala naman yan mapupuntahan. At hindi rin lalo siya nakakatulong sa aking mga goal. Pero in fairness, pinapanood niya rin ako halos araw-araw. Nung makatapos na nga ho tayong magayat-gayat dyan, ay agad ko namang ipinatong ang aringahong kanin sa kaldero. Gayon na sabi ko nga ho kay Mister ay magsaing muna ako bago ako magluto. Sa katunayan ay kaya nga ho lalahukan natin ang papaya ang aringahong ginataan na bitanga, kay gayon nga ho na hindi talaga magkakasya sa aming pamilya yon. Naisip ko din talaga na lahukan siya ng papaya dahil nga ho ay para makapagbigay pa rin ako kala ate. Nagpadapog na rin ako dito. Habang nagkakayod nga si Mister ng niyog sa labas. B, eto na yung pangmalupitan nating voice over. Shoota nyo, hirap nyo pasayahin. Masyado kayong magagaling. Ay kung ayaw nyo naman akong panoorin ay mag-scroll na lang, wala namang problema. Agad ko na nga sinalang ang aringahong baby oil tsaka yung ating kalderong paglulutuan. Nang uminit na nga ang ating paglulutuan at ang ating baby oil ay inilagay ko na rin talaga ang sibuyas tsaka luya. Hinalo-halo ko na nga dyan para alalay laang at bakay masunog. Tinatawanan nga pala ako ng asawa ko kay gayon nga na OA daw nga ni ang voice over. O diba, support nga ni. Nilagay ko na rin talaga ang ating bitanga para nga masangkot siya at magisa-gisa. Isasangkot siya mo nga ng mga 5 minutes siguro mga kaputol bago mo nga ilagay ang aringahong gata. Ay napakahirap din talaga itong tono na ito. Bakit ko nga ba ito ginagawa? At eto nga, isasalang na nga ho natin at ilalagay na nga ho natin ang aringahong gata. Ilalagay ko na din talaga yung pangalawa at saka yung unang gata. Kay kakang gata, lahat na ng gata nilagay ko na. Tinimplahan ko na din dyan kasama ang seasoning na iba't iba. Naalala ko na naman na nakakatawa nga ho na sabi niya nga ho sa akin ay hindi daw bagay sa akin ang komedyante. Deadman na lang ang basher. At ayun nga mga kaputol ay kumulo na nga ho ang ating ginataan na bitanga. At kapag kumulo na nga ho iyan ay isabay mo na nga ang aringahong papaya na ginayat-gayat nating maninipis. Bale, sobrang tagal na ho yung 5 minutes kapag nilagay mo yung papaya. Kay gayon nga ho na ang papaya mga kaputol ay nagsisip-sip ng sabaw. Uuni, nagsisip-sip yan. Kaya agad-agad mo yan haluin. Tapos igi nga na hanguin mo agad para hindi naman labsak. Yan yung sekreto sa pagluluto ng papaya. Huwag mong hugasan. Charit lang mga bi. Huy, hindi. Tudong uwi na naman natin. Haluin mo nga lang yan mga kaputol para nga maluto na.
kapag alam mong luto na mga kaputol at satisfied ka na sa iyong luto, ay umpisahan mo lang magsandok. Para nga syempre ay makakain nga ni tayo. Natatawa na naman ang asawa ko kay gayon nga ho na sabi niya ay magdadayet ka pa ba ngayon? Ay sabi ko naman sa kanya, sige magpapapak na lang ako ng madaming papaya para mabusog agad ako. Seryoso na din talaga yung pagdadayet ko kay gayon nga na huwag kang magulo. Kaya naman nauusog palagi ang aringahong pagdadayet kay gayon na kinukontra agad. Nang makatapos ang akong magsandok ng aming pangulam, ay agad ko na rin talagang sinandukan si ate tsaka si mama. Para naman kahit papaano ay may ulam din sila. Kapag madami din talaga akong naluluto na gayan mga kaputol, ay hindi ko talaga makakalimutan na bigyan si mama tsaka sila ate. Kaya gayon nga ho na syempre wala din silang ulam. Ay uho mga kaputol, nagsishare ho talaga ako ng ulam lalo na kapag sobrang dami din talaga at hindi namin kayang ubusin. Kesyo kahit na wala nga akong matira para sa inamugahan bukas, ay okay na yung mabigyan ko sila mama tsaka sila ate. Kay gayon nga ho na iniisip ko din kung anong ulam nga nila. Kaya swerte mo kung ako yung maging kapitbahay mo, ay magtitiis ka nga lang sa palagi mong naririnig na sigawan, pero may libre ka namang ulam kada hapon. Ay tandaan mo nga ni, ay kapag masipag ka nga mga kaputol ay may ulam ka, pero kapag patamad-tamad ka ay nganga ka. So hanggang dito na lang ang aking munting video. Salamat! Kinsan ni?